Nagnegatibo sa illegal na droga ang bus driver na sangkot sa karambola sa SC Tex noong May 1 na nakunan sa CCTV. Nakatutok si Katrina Son. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng 5 sasakyan sa SC Tex noong Huwebes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate hanggang sa dumating ang Solid North bus at nabangga ang mga sasakyan sa harap nito. Napitpit ang 2 sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. 8 sa 10 nasawi sa disgrasya nakaburol sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo. Kanina, binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to. Sinuspende na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. Bukas, mag-iinspeksyon sa terminal ang DOTR. Sisimula namin bukas na lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-undergo ng strict roadworthiness inspections. Lahat ng driver ng Solid North, dahil sa nangyari ngayon, imamandate namin ang compulsory drug testing. Sumailalim na sa drug test ang driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa illegal na droga. Pag-aaralan ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang 6 na oras na maximum hour ng pagmamaneho ng bus drivers kada araw. Titignan natin kung matagal ba yun masyado o ano. Kailangan lang naman tignan natin yung international standards. Yun ang susundin natin. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Isang SUV ang sumalpok sa pedicab at Center Island sa Maynila. Ang driver na heat stroke umano. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha yan sa kahabaan ng Onyx Street, Barangay 813 sa Paco, Maynila, pasado alas 5 kahapon. Isang puting SUV ang bumangga sa nasa harap nitong pedicab na siya namang nagpaikot-ikot. Dumire-diretso ang SUV saka tumama sa Center Island. Sa lakas ng impact, umatras ito at nabangga pa ang 2 nakapark na sasakyan. Agad na lumabas ng sasakyan ng mga pasahero ng SUV. Nalaman natin doon sa investigation na yung driver ay nahirapang huminga at eventually nalaman natin na inatake ito ng heat stroke. Nadinala din ito sa hospital kasama na rin yung 2 pasahero niya, yung nanay niya at isa pang pasahero. Lumabas siya agad tapos naghingi siya ng tulong. Hinahawakan niya yung dibdib niya. Yung pasahero niya, nanay niya, yung paa, medyo na-fracture yung paa niya kaya hindi siya masyadong nakatayo. Nagtamo rin ng minor injuries ang driver ng pedicab, gayon din ang 2 pasahero niya. Nakalabas na ng ospital ang mga nasaktan, kabilang ang SUV driver. Initially, kakasuhan itong driver ng SUV ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. 3 nasawi sa magkahiwalay na sunog ngayong umaga sa Cainta at sa Antipolo, Rizal. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nasunog kanina ng mag-aalas 6 ng umaga ang 2 palapag na bahay na ito sa Cainta, Rizal. Nakahingi pa ng saklolo ang babaeng may-ari ng bahay, pero natrap siya at nasawi. 48 years old na female. Initial investigation po ay sang-ayon sa ating witnesses ay may binalikan pong gamit sa loob ng kanilang bahay. Kaya po siya natrap. Ang origin po ng fire ay nasa bandang 2nd floor po. Tinitingnan pa po natin yung sa electrical short circuit po kung possible po. Ang 80 anyos na nanay ng biktima natrap din sa hiwalay na silid sa 2nd palapag. Kwento ng isang saksi, nakarinig daw siya na maingay na dito sa bahay na to kaya lumabas siya. Nakita niya, si nanay nandun sa taas na trap siya dyan. Kaya ang ginawa niya ay umakyat sila dito, meron siyang isang nakatulong, umakyat siya sa batong to tapos pinatalo nila si nanay para mailigtas siya dahil wala rin silang hagdan nun. Yung matandang babae, yun yung binuhat namin na hinila namin pababa. Sinalo na lang namin pababa para ma-rescue siya. Pero yung babae, kausap namin, hindi na makalabas.
Na-corner na siya ron sa apoy sa likod. Ando doon, nadaganan siya ng cabinet. Agad namang nakalabas ang kuya ng biktima. Pareho silang dinala sa ospital dahil sa tinamong first-degree burns. Naapula ang apoy sa loob ng kalahating oras. Nagkasunog din kaninang umaga sa isang subdivision sa Barangay Munting Dilaw, Antipolo. Natrap din sa bahay nila ang mag-inang biktima. Magkasama pa ang 39 anyos na nanay at 13 anyos na anak ng matagpuan ng mga bumbero. Ayon kay Antipolo City Fire Marshal Senior Inspector Edelmir Viray, umabot ang sunog sa unang alarma na naapula matapos ang halos isang oras. Nasunog din ang katabing bahay pero walang nasaktan doon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ang reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Cristian John Patria sa Department of Justice. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na muna'y may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.